mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about claim of Jesus. And our scripture is all about Colossians chapter 1 verse 20. So NIV version. And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. So, ASND version, at sa pamamagitan niya ay ipanumbalik ang lahat ng bagay sa Diyos, ang mga bagay sa lupa at sa langit ay pinalumbalik niya sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus upang magkaroon ng kapayapaan. So, tungkol saan nga ba tong verse na to? So, ayon kay Pastor Russell, ang verse na ito is tumutukoy sa dakilang gawain ni Jesus sa papalaganap ng kapayapaan at pagbabalik loob ng mga lahat ng bagay sa Diyos. So, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, is pinapakita ni Jesus na ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal ay nagsisilbing batayan ng ating pananampalataya. So, ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus restores Genesis 1. So, ang gawain ni Jesus ay nagbabalik sa atin sa orihinal na layunin ng paglikha. So, sa Genesis 1 or chapter 1 is nakita natin na ang perpektong mundo na nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Si Jesus ay nagbabalik ng pagkakasundo at panunumbalik ng lahat ng bagay na naibigay sa atin ng pag-asa para sa isang bagong simula. So next is Jesus claims all things. Si Jesus ang Panginoon ng lahat ng nilalang. So walang bagay na hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan. At ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagpapatunay na siya ang may karapatan sa lahat ng bagay. So sa lupa man o sa langit, ito ay nagpapaalala sa atin ng kanyang dakilang kapangyarihan at pagmamahal. So next is Jesus fights the battles on all fronts. So, si Jesus ang ating mandirigma na lumalaban para sa ating kaligtasan. Ang kanyang sakripisyo sa krus ay hindi lamang para sa ating personal na kaligtasan, kundi para sa buong sangnilikha or sangkatauhan. So, siya ay patuloy na lumalaban sa lahat ng anyo ng kasamaan na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa bawat laban ng ating buhay. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application natin is seek to understand the claims of Jesus. So, dapat nating pag-aralan at unawain ang mga pahayag ni Jesus upang lubos nating makilala siya at ang kanyang mga layunin para sa ating buhay. So, ang pag-unawa kasi sa kanyang mga pahayag ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa kanya. So, next is share the gospel of reconciliation. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag na ipamahagi ang ehambleyo or ebanghelyo ng pagkakasundo sa Diyos. So, ang pagpapahayag ng magandang balita ng kapayapaan at pag-asa sa pamamagitan ni Jesus ay isang mahalagang bahagi ng ating misyon bilang mga Kristiyano. So, last, submit all things under the Lordship of Jesus. So, lahat ng aspeto ng ating buhay ay dapat isuko sa Panginoon. So, ang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pamumuo sa ating buhay ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon at layunin. So, sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging mas epektibong mga saksi ng kanyang kaharian. So, lastly, dadako naman po tayo sa ating discussion. So, our discussion talks about why it is important to know the claims of Jesus. So, para sa akin, ang pagkakakilala sa mga pahayag ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng tamang pundasyon sa ating pananampalataya kasi pag alam natin na ang kanyang mga pahayag ay tayo ay nagiging mas malapit sa kanya at nagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Kumbaga, ito rin ay nagbibigay sa atin ng tamang pananaw sa buhay or sa ating buhay at sa ating misyon bilang mga Kristiyano.
So, ang pag-unawa kasi sa mga pahayag ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang upang harapin ang anumang hamon sa buhay. So, sa tuwing tayo ay mayroong malalim na pag-unawa sa kanyang mga pahayag, tayo ay nagiging mas handa at mas matatag sa pagharap sa kanyang mga pagsubok at laban sa kasamaan. So, para sa akin kasi talaga ang pagpapakilala or pagkakilala sa mga pahayag ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Ang kaalaman na siya ang nagbabalik loob ng lahat ng bagay sa Diyos at siya ang may kontrol sa lahat ng bagay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay nasa tamang landas at ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip at puso sa kabila ng mga unos na dumarating sa ating buhay.